Sa unang sikat ng araw, sa pagitan ng mga dahong pinya at hangin ng kabukiran, isang tahimik na barangay ang mahabi ng kasaysayan. Ako si Raquel Eliserio, 54 na taong gulang at ako ang may-ari ng Raquel's Piña Club Prado. Sa ngayon, nakikita ng kabataan kung ano ang kahalagahan ng pinya. Nakikita or mas na-appreciate ng mga kabataan ang pinya hindi lang simpleng tela, kundi masasabi siyang queen of Philippine fabric natin at pinyang ipagmalaki. Ang nanay ko ay magaling din sa pagproseso ng pinya. Sa araw-araw, yun ang ginagawa. Sa kanya ako mas lalong nahasa kung paano ito ginagawa. Una muna itatanim siya ng 2 years bago siya ma-harvest. After ng pwede na siyang ma-harvest, itigil na yan or spray. After ng scraping, lalabhan or iwawashing na yan sa ilog. Tapos, natural bleach, parang ipupula siya sa init ng araw. So, after nung, pumuti na siya, idudugtong na siya or inanat. So, after ng natin naman, ang proseso na sunod ay weaving. So, bago siya i-weave, iwa-warp muna siya. So, after ng warp, ilulude na siya sa lugi. Yun ang umpisa ng pag-weave, pantay-pantay higpit. Dapat naka-prepare talaga na parehas-parehas ang pagtali para sa pag-umpisa hindi na siya magkaroon ng diferensya tuloy-tuloy ang pagtali. Ako si Jope Fernando. Trabaho na ako dito sa Raquel's Piña Club. Halos mahigit sa 10 taon na ako rito. Siyempre, hindi madali. Kailangan kasi sa trabaho nito meron kang dedikasyon, sincero, or mahaba ang pasensya. And then, kailangan talaga dito is yung determinasyon. Mga pangangailangan sa pang-araw-araw, sa lahat. Dito kami kumuha. Ngayon ang papel ko para magkaroon sila ng pagpursige pa, para ipagpatuloy nila. Kailangang alalay para mas ma-realize nila ang paghahabi ay napakalaking tulong. Ako si Carlo R. Eliserio, 29 years old, anak ni Raquel Eliserio, Cultural Master for Piña Weaving. So, natuto ako matutong maghabi dahil pinanganak ako at lumaki sa pamilya ng mga hobby at nagkikigil ng pinya o nagpo-produce ng fiber. So, bata pa lang ako, 6 years old, namulat na ako sa ganong kabiasnan or pamumuhay. Kaya natutunan ko na din siya habang lumalaki ako. Hindi siya madali. Inabot siya ng taon, lalo na sa paggawa ng design, sa pagdugtong ng mga nagpuputol na isa. Paghahabi ng pinya para sa akin ay ito ay kultura at pagkakakilanlan natin bilang mga Aklanon. So, isang napakalaking bagay siya para sa akin bilang Aklanon kasi dito tayo kilala at ito yung pinamana sa atin ng ating mga ninuno. Sa bawat sinulid na hinahabi ng mga ina sa Feliciano, na itataguyod nila ang pangangailangan ng pamilya at edukasyon ng kanilang mga anak. Ito ang Feliciano Balete Aklan, kung saan ang bawat sinulid ay kwento at ang bawat tibla ay buhay na sining. Dito nagsisimula ang obra ng puso at kultura. Sa bawat likhang tela ay may kwento ng pagsusumikap at pag-asa. Ang sining na ito ang naging tulay ng maraming pamilyang Aklanon tungo sa mas magandang kinabukasan.